Hi guys, good evening. So welcome ulit sa channel natin. Kakauwi lang po natin galing Baguio. At medyo naglakad ng malayo-layo kasi doon po kami binaba sa labasan dahil yung sinakyan po naming van. Magpapasalamat po muna ako sa Tio Cabalen, sa Kuya Hacker, sa Sir Fred, at saka sa Ate G. Siyempre kay Amboy din. Yan, na umalalay sa amin nung nandun kami sa Baguio. Siyempre sa Tio Cabalen na siyang namuno sa pagbakasyon namin sa Baguio. Maraming salamat. At nakapag-relax naman po kami at masaya. Pagpasyensyahan nyo na lang po muna yung reaction ko ngayon kung hindi ko po kayang umiti. Pero sa totoo lang po napakasaya po ng experience namin doon. At syempre meron din naman pong kalungkutang nalalaman kasi syempre may mga nag-update din about sa nangyayari dito sa Bukana, lalong lalo na nung pag-alis namin nung kinagabihan ng madaling araw ay isinugod po uli sa ospital si Temong. Kasalukuyan po kami nabiyahe nun. May nagsabi na lang po sa amin na isinugod daw po si Temong sa ospital. Hanggang napapunta po kami sa Baguio, may mga nag-a-update na nandun pa rin si Temong, nagpapalakas, nagdalawa ang suwero, at maayos naman. May picture na lang po munang nakikita namin doon kasi wala po talagang hindi po namin nakakausap. Pero maayos naman po ang lagay ni Temong nung naisugod na siya sa ospital. Ang kadahilanan po ulit ng pagsugod niya sa ospital noong nung Biyernes po ay sumakit po ulit ang kanyang tiyan. Na ayun nga, 'di ba po sa last vlog ko na kailangan nga daw pong surgery ni Temong. Yung surgery na yon na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Hindi po namin alam anong klaseng surgery yun. Basta ang sinasabi lang po ay para masilip daw po yung bitukang maliliit. Kasi yung sa endoscopy at colonoscopy daw po ay hindi daw po nakita yung maliliit na bituka nung ayun po ay ginawa kay Temong. Kaya kailangan po yun. Tapos nito na pong nagpauwi na nga po kami kanina kasi malis po kami ng naming bahay dun ay 9:00. Hindi ko po namalaya na may message po pala sa akin ng account ni Temong. May video po. Yan. So ipapakita ko na lang po yung video nito. Panoodin nyo. Kamusta na pakaramdam mo? Nakaysa sa dati. Kailangan magpalakas. Mababa pa lang potasyong ko. Hindi pwede operahin. Mababang potasyong. Ngayon, ulitin ang test sa iyo. Marami para may ibigay sino? Yung isa? Si Doc Alcaraz. Kay Doc Hernandez. Yung itatest sa iyo, kay Doc Hernandez na natin ibibigay. Hindi ko. Bibigay ni kanya. Do Alcaraz. Yung test kay Temong, pinaulit ni Doc Alcaraz. Mataas ng potasyong. Titingnan ko may pagbabagong potasyum. Kumain ka na kumain. Ayun, saging. Hindi na. Pinalilinitan ng garproduto. May gana ka ng kumain ngayon. Hindi nga
Ano na, nakakulo pa yung tiyan ko eh. Nakulo pa rin. Luto na yan, nakulo na eh. Luto na daw. Yan, Sarah nakasakulit sa kanya. Dalawa. Yan, kasakay. Masakit. Napalit na yung na yan. Tapos ano ba naman yan, paanin niya yan. Kailang na yan? Taanin? Dalawa-dalawa yan. Kasakay, hindi mo na pinahirapan niyo. Dalawa-dalawa na yan. Nangyayang ako mga daliri. Manhid na. Nagsakay. Naman na. Para naman niya sa kagagaling. Tapos na ano din Si Doc Hernandez, nakausap niya na. Hinintay niya yung clearance si Bakal para... Hinintay lang. Oo, para Clearance. wala na yung ano sa kanya. Hindi nga din makapagpigay si Bakal para so wala ba naman protection. Kaya pinaulo eh. Yan, 25 nga ang protection. Ha? Yan, 25. Nasaan ba ang isutan? Pinasa na yung Bakal para. Ang hirapan ni Lokal Taras. Dapat ba nintay siya sa potasyon ko. Anong ba dapat yun? Hindi ka pinagpigil. Alin? Potasyon yun. Potasyon mo dati yung dilaw. Ang gamot. Bili sa Mercury. O di ba, nawala na tayo na hindi na yung nareseta sa inyo. Yung nasabi ni Doc Alcaraz, dapat hindi tinigil yung... Hindi. Kung may pera pa daw siyang gamot sa potassium, ubos na yun doon. Di ba binigyan siya ng Bakal sa potassium niya? Ubos na yun. Sabi ko, gumabang potasyon. Sabi ni Hernandez, kuha ka ng suko. Hindi nakatanggipan itong pagkain. Kaya ito hindi na makalakad. Malambot na lambot ko lagi. Ayun, sabi. Inarin na sa ang kapong. Dapat ikaw na nakakain ko lagi ng mga ko. Ilang ka lang sa potasyon. Sabi sa amin ko kakaltara. Nakakain ka ng mga saging. Saba. Ang mga nilaban ka ba? Ang dami niya kang sabi dito. Okay. Naubos mo na rin. Ito, nakakaubos ka na ng isang agno. Dalawa yun. Dalawa na. Kanin. Kasi po Ang kanin, nakakasubo ka naman. Oo, mga sumungag nito magdamag. Ha? Umahin. Umasin? Oo, yung barang ha, sinigang. Talagang sinigang. So, ayun nga mga kaniknik, kita nyo naman po na mukhang maayos po yung itsura ni Temong dyan. Nakakakain siya, nakakapagsalita siya. Tawan-tawa nga po ako kasi kahit yung ang higa niya hindi na po nakatayo yung kanyang parang nakaupo, hindi na po ganun yung itsura ng higa niya. Masaya na po ako doon. Lalo na po nung nakita kong kumakain siya ng biskwit. At syempre, nakakapagsalita siya na ibubukan niya yung kanyang bibig. Yan, isa yun sa mga naging masaya ako. Kasi parang nakikita ko na nag-i-improve yung ano niya, paggaling niya. Pero alam naman natin na meron pa rin siyang sakit sa bituka na hindi naman natin malaman. Tapos dito na lang gabi mga kaniknik ay puro message na natatanggap namin na si Temong daw po ay
na surgery na. Yung surgery na sinasabi na para silipin ang mga bitukang maliliit sa kanyang tiyan. Pero ang aming pinagtataka, bakit ang sabi ng mga ninabeng, kasi hindi na nga namin makausap yung iba, si tata. Dahil nangangatal na nga daw po si tata, yung asawa ni Temong. Dahil pagkatapos ng surgery yun, nanghina si Temong. Nung una nga po ay comatose daw, hindi pa nagigising. So pinapump daw po si Temong. Kasi nga walang oxygen. Pero nung mga ilang oras nang nakalipas, ay muling may nag-message sa amin na gumalaw na daw yung kamay ni Temong. So nagising na po siya. At hanggang sa nawala munang uling usapan, tapos bigla na lang ulit may nag-message na bumababa daw po ang heartbeat ni Temong at pumalo daw po ang kanyang BP ng 50/40. So hanggang ngayon po ay kasalukuyan po siyang pinapump. Nandun po ang mga kapatid niya at saka sina Jomar yata nandoon para tulong-tulong sa pagpump. So inilipat na din po siya sa private na room dahil kailangan nga po, dahil nandun lang po siya sa kasama ng ibang pasyente. Sa ngayon ay ayun pa lang po yung mababalita ko sa inyo, dahil ayun lang po yung nalaman ko ngayon. Yan, kanina huling kausap namin na sinasabi ko na, Temong, gumising ka na dyan, dala ko na yung strawberry mo. Pero nasa hospital sila, alam naman namin na hindi kami makakapasok doon. So sana ipagdasal po natin si Temong na maging maayos po ang kanyang kalagayan. At sana lumakas pa siya. Kawawa yung mga niya, yung mga anak niya, yung mga na naghihintay sa kanya. Sa mga sa mga nagtatanong tungkol sa ni Temong, tungkol sa update, kalagayan ni Temong, pagpasensyahan niyo na po kung nawala po ako ng ilang araw, kasi nga po ayun po talagang naka-schedule na po yung pag-alis po namin. At nagpaalam naman po kay Temong nung pumayag siya. Sinabi niya nga po na pasalubungan ko po siya ng strawberry. So yun nga, dala ko na, nilagay ko muna sa ref. Kasi daw niya yung blender para mainom niya. Sa lahat po nagtatanong, ayun po ang kalagayan ni Temong ngayon. So yun lang mga kaniknik, hindi ko na kaya pang magsalita ngayon bukod sa pagod sa biyahe dahil matagal. Ay ako po talaga nanghihina sa nalalaman ko tungkol kay Temong. Gusto ko man pong pumunta sa ospital pero hindi ko po kaya mag-drive, at saka natatakot po ako sa mga sunod-sunod na aksidente dito sa amin sa Nasugbu, kaya po ako natatakot. So abangan nyo na lang po ulit ang aking mga susunod na update. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless you po.